So ayan, good morning, good afternoon, good evening, welcome back sa ating channel at sa shop. So ito yung day 7 o day 8 ng ating pulsan agad, no? Ating ina-acclimate na mga carnivorous plant na dumating. So kita ko lang sa inyo kung ano na itsura nila ngayon. At ito rin may kita nyo, no, sa mga plants na inaalagaan nyo ngayon dahil yung iba sa inyo bagong dating yung mga halaman, yung mga kabibili lang. So kapag yung halaman ay nag-a-adjust sa kanilang bagong growing area, 'di ba? Syempre may bagong mga ano doon. Kumbaga yung growing condition iba. So tulad dito sa akin, kung mapapansin niyo, pulsan dito. So walang masyadong shade. So ang tendency mainitan agad. Pero ngayon dahil naulan, so ayan, nauulanan sila. So okay lang ba na ipulsan agad? So tingnan nyo na lang yung nangyari sa aking mga carnivorous plant. So kung mapapansin nyo, may mga nangitim. Ayun yung mga old leaf niya. So dun sa D1 pa lang pinaliwanag ko na ang mga halaman, yung mga living creatures na mga plants, natural na namamatayan ng mga lumang dahon, di ba? Parang kung meron kayong puno sa bahay nyo, araw-araw may mga nahuhulog na yung dahon dyan. Dito rin sa Venus flytrap o sa carnivorous plant, ganun din nangyayari. Venus flytrap yan, Drosera, pitcher plant, Pingicula, Cephalotus o ano man, no, ang tendency ng old leaf ay siya yung unang magde-decline, syempre mangingitim, magbo-brown or mangingitim, at yung mga new growth, no, ayun naman yung mga papalit sa kanya. So mapansin nyo dito, ayan nga, no, may mga nag-brown, soon magiging itim, as long as healthy yung new growth. As long as healthy yan, yung mga nasa, kuha tayong pangturo, yung mga nasa gitna, no? So wala kayong dapat ipag-alala. As long as healthy to, eto, mga yan, wala kayong dapat ipag-alala. Actually, may mga pagkakataon na yung mga new growth na yan magkakaroon din ng damage or hindi laging nagiging super healthy, no? So, although dito nakikita naman natin na okay sila, pero may pagkakataon, pakita ko sa inyo, na nagdo-dormant sila at yung affected side ay yung mga new growth. So makikita natin yan dito sa ating black star, kaya delisted muna sila dahil nagpaparami sila ngayon. So sila ay baka tulog, ayan, kita nyo. Iba naman pagising na. So kaya ang advice ko lagi sa inyo, alagaan nyo lang ng regular o maayos yung inyong mga plants. So ito naman yung pinaka kumbaga na-stress sa biyahe last time, yung devil's eye. So mapapansin nyo, ito tayo, ayan, mapapansin nyo halos walang masyadong new growth kasi patubo pa lang yan sa rhizome, kasi nga pang 7th day pa lang, 1 week pa lang. So as long as healthy yung mga foliage niya, actually kahit nga rhizome lang natira dyan, laban yan, di ba? Kamaya may papakita ko sa inyo mga sample. So ito, few traps or few rhizome lang ang natira, pero tingnan nyo, may mga bagong ano na, bagong tubo. Ayan ay very healthy na new growth, di ba? Kumbaga dumadaan talaga sila sa proseso ng acclimating. Ito naman yung bloody nurse, sinasabi ko sa inyo, isa sa mga delicate o maarteng BFT in terms o pag ginawakan mo sila, nalulukot sila. Pero isa sa mga pinakamaganda naman yung kulay. Ayan, tignan nyo, lapit natin, diba? As long as healthy yan, dapat ipag-alala dahil mapapalitan yan yung mga natuyo, diba? Kung hinintay ko yan na hindi agad ipulsan, mangyayari rin yan, pero mas mabagal yung process, no? Kaya dito sa amin, dahil alam na namin yung proseso,
pinupulsan agad namin, mas mabuti nang sa umpisa siya mangitim o mag-brown, no? Mas mabilis naman siyang gaganda, makarecover. Just kung tag-init nga mga 2 to 3 weeks gaganda niya yan. Pero dahil maulan, it will take more time. So sinasabi ko sa inyo kanina, kahit rhizome lang mabubuhay. May mga pagkakataon na gano'n, tulad nitong mga rhizome na pinadala ng ating kakilala na collector. Ayan, mga rhizome lang yan, pero ngayon nagsisitubuan na from rhizome. Ayan, tubo na yung mga new growth. Ayan. So kapag nag-aalaga kayo ng Venus flytrap or other carnivorous plant, make sure na yung media na ginagamit nyo maayos. Kasi kapag yan ay naanuhan ng algae, ng kumbaga na karoon ng impurities like mga chemicals, ang hirap na talagang i-manage, literal. Unang-una, hindi na ganun kaganda yung media nyo. As a grower, ayokong humawak ng media na contaminated, kasi syempre kamay mo ginagamit mo kung saan-saan. Minsan kahit hugasan mo, may mga residue pa rin natitira dyan. So mas maganda na humawak ka ng media na walang chemical na makakasama sa'yo, di ba? So hindi ko na isa-isa yung mga chemical na yun, saan tayo makarating. Pero ayun lang yung ano ko, no? Kasi may mga alaga akong hayop dito, may mga bata na napunta dito, may mga nag-walk-in dito. Kung yung mga media ko ay puno ng chemicals, syempre hindi ko papahusaan ako yun. Lalo na kami, araw-araw kami nagmamanage ng mga halaman dito. So kami yung unang maapektuhan. Kaya hindi ako gumagamit ng chemicals. So pangalawa, mas less hassle, less unnecessary noise sa pag-aalaga. Yung paggamit ng natural, kasi pag maraming chemicals, marami kang isipin, so kaya hindi kaya maganda yung aking ganitong ginamit na chemicals, fertilizer, pesticides, fungicides, conditioning chemicals, at kung ano-ano pa. So make it natural as possible, kasi pag nag-upisa kayo, hindi nyo kailangan maraming iniisip, no? Yung tatlo lang muna yung isipin nyo, kasi kung masyadong marami, etong hobby na to hindi magiging enjoyable sa inyo, kasi imbis na ma-relax kayo, ma-stress kayo, di ba? So yung pinakamadali lang na pag-aalaga, kung gusto nyong matuto at kumbaga okay lang sa inyo na maraming iniisip, so okay lang, gumamit kayo para ma-experience nyo rin. Kasi ako na-experience ko yun, kaya ngayon ito na lang ina-advise ko sa inyo, yung pinaka-simpleng way ng pag-aalaga. Kasi mas simple, mas madali mong matutunan. At pag nabuhay mo na yung halaman, nasa sa'yo na yun kung magiging gusto mo pang mas advanced or complicated yung way ng pag-aalaga. Pero kung dumating kayo sa punto na tulad ng ganito, sobrang daming halaman, mas gugustuhin nyo yung mas less time ng maintenance, less noise sa pag-aalaga, dahil magiging kumbaga parang meditation or relaxation itong paghahalaman. Kakaroon kayo ng connection sa nature and peace of mind, kesa naman yung isipin nyo kung ano yung nakasama sa halaman nyo, ano-anong mga unnecessary chemicals na nilagay nyo. Kailangan yung, alam mo, bawa, eto lang may may example lang ako sa inyo. Kung ako magkamali at tapakin ako, sprayan ko to ng Maxi, no? Although natural yun sa mga nag-aalaga, kahit ako ginagamit ko yun dati. Sprayan ko yun ng Maxi, gaganda yan, mas mabilis lalaki at mas mabilis kukulay. Then after few months, at yung mga chemicals na yon manuot na dun sa media, no? At ma-waterlog, no?
Sa loob ng 3 months, maraming pwedeng mangyari tulad ngayon. Sobrang init ng mga nakaraan, ngayon puro ulan. So, ang mangyari niyan, magkakaroon ng algae. Pag nagkaroon ng algae yan, pwede mong hayaan or pwede mong pigilan na lang muna yung bawasan yung watering para mawala yung algae. Pero kung halimbawa, nakasanayan nyo na yung way ng watering nyo, yung regular na halimbawa misting or water tray, yung algae babalik at babalik lang basta't nagkaroon na ng contamination to. Kaya ang magiging last resort nyo ay change media. So okay lang rin naman, di ba? Kung yung halaman nyo mga 10 o hanggang 50 pieces, okay pa. Pero kung yung halaman nyo nasa 100 pataas na, ang hirap mag-change ng media. Sakit sa balakang, sakit sa likod, magastos sa tubig, magastos sa media, planter, magkakaroon kayo ng kumbaga hiccups or babagal yung kung instead na papalaki na sana yung halaman yung babagal, magre-reset, kaya ga-adjust ulit dahil nagalaw niya yung root system. So yung pa lang yung ganung mga pangyayari, may iwasan nyo yun kung pag gagawin yung simple at maayos yung inyong pag-uumpisa. Pero hindi lahat hindi nagagawa yan dahil alam niyo na, tulad ko hindi ako naniwala sa mga sinasabi sa akin ng mga mas mga nauna sa akin. Feeling ko baka hindi nila pinapagawa yung kasi ayaw nila na mas mabilis lumaki yung halaman ko, di ba? Hindi ko maparami agad, pero sa totoo yun, tama yun na sinasabi na may point sila at yung point na yun napakahalaga. Kasi sa pag-alaga ng kahit anong halaman, mas simple na effective, mas maganda kaysa naman yung mas magastos at magkakaroon ka ng problema. Ang hirap i-identify dahil ang dami mo ng mga bagay na dinagdag dun sa simpleng 3 lang sana, diba? Ano nga yung 3 na yun? Full sun, low mineral water, and low mineral media or soil. So yun lang muna. At may order ngayon na ilan. Tapos ang gagawin namin ngayon ay magre-replant. Tulad nung nabanggit ko sa inyo, change media kami ngayon. Ay nako. So hindi dahil naglagay kami ng chemicals, dahil may mga nabili kaming halaman na hindi namin pinalitan ng media pagkadating dito, kasi may time na umabot ng almost 1,000 plants yung dumating sa namin, kumbaga restocking namin. So pag ganun karami, ang hirap. So imbis na palitan namin ng media, yung media na kasama dun sa batch na yun ay naginamit namin. Gumanda na yung halaman, nag-dormant at na-decompose, nagkaroon ng contamination. So replanting kami, at yung gagawin namin, lalahatin na namin to para isang paguran lang. Ibig sabihin at araw-araw magre-replant kami dito kasi thousands of plants na to. So ang mga i-replant lang naman namin mostly ay Venus flytrap. So ang gagawin naming setup ay yung setup na pinakasimple na ginagamit natin dati, tray method, pero hindi naka water tray, nakatanim lang siya sa tray. So kung interested kayo malaman kung anong method, panoodin nyo yung mga naunang video sa yung mga pinakaluma 5 years ago, 6 years ago. Doon yung mga unang video namin kung anong method yung gagamitin namin. Sphagnum moss and perlite and pure sphagnum moss as toppings. So sakto naman dahil maulan, marami tayong panghugas na media. So yun lang, and salamat, God bless, bye bye.